Magandang araw po, Sir Jess, at sa lahat ng nakikinig sa inyo pong channel. Ako nga po pala si Keo, Tubong Visayas, at ang kwentong ito na nais kong ibahagi sa inyo ay totoong nangyari sa buhay namin ni Itay, sa buhay namin ni Itay Jesus. Namulat po ako, Sir Jess, na tanging ang pagsasaka lamang at wala nang iba pa ang pinakang pangunahing pinagkakakitaan ng aking ama. 5 kaming magkakapatid at ako ang pinakang panganay sa aming lahat. At ang mga sumunod sa akin ay lahat babae na, kung kaya't ako ang kasakasama ni Itay sa bundok. Sa tuwing nagkakataong wala kaming pasok sa school. At sa mga araw na itong si Itay Jesus ay inuupahan ng aming mga kababaryong maglukad, magbunot ng niyog, magtingkal at kung ano-ano pang mga gawain sa bundok. Masipag si Itay na kahit pa'y kakarampot lamang ang pirang kanyang kinikita sa araw-araw, subalit pinipilit niyang mairaos kami sa matinding hirap. Kaya naman, Sir Jess, ay saludo ako sa aking ama. Hindi lamang yon, iminulat niya rin kaming mga anak niya sa mabuting asal. Ang totoo po niyan, Sir Jess, sa aming pareho ay matagal ng uso ang bisyong sabong. Hindi lamang sa aming baryo, kundi kahit saang lugar na nasasakupan ng aming bayan noon ay halos ang sabong na ang kanilang ginagawang hanap buhay. Mga kalalakihan o mga amang mahihilig na magsabong at mag-alaga ng mga manok panabong, at isa si Itay Jesus sa kanila. Dahil si Itay ay kinamulatan ko ng isang sabongero. Maliit pa lamang ako noon, Sir Jess, ay nakikita ko nang meron siyang mga manok panabong na nakatali sa loob ng aming bakuran, mga palahi at iba't ibang mga uri o klase ng mga kulay at pangalan ng mga manok panabong. Madalas ko rin siyang nakikitang pumupuntang sabungan kasama ang kanyang mga kumpare at mga kakilalang mga sabongero upang magsabong at magdala ng isang manok panabong na kanyang kinondisyon upang ito ay makahanap ng kapareha o magiging kabakbakan. Saan bang sabungan sila pumupunta sa aming bayan noon ay matunog at kalat na kalat ang mga usap-usapan na ang ilan sa mga magsasabong ay may mga tangang mutya, usapin sa kanilang mga katawan, sa kanilang mga panabong na siyang nagsisilbi nilang pampaswerte sa nasabing sugal o sabong, mga mutyang nakukuha sa kalikasan at sa mga hayop. At ang iba naman sa mga magsasabong ay may mga alagang pambihirang panabong, mga sinyaladong panabong na katulad ng panabong ni Mang Kano na isang malagintong panabong. Subalit ang ilan sa mga magsasabong ayon kay Itay ay walang mga tangang mutya sa kani-kanilang mga katawan o mga pampaswerteng inilalagay sa kanilang mga panabong. Pero maraming nalalaman ang mga ito sa mga pamahiin para sa kanilang mga panabong, mga sinaunang paniniwala ng mga sinaunang mga sabongero para manalo ang kanilang mga panabong. At ang pinakang huli na narinig ko kay Itay ay ang tinatawag na kontrapelo o kung papaano kontrahin ng isang magsasabong ang makakatunggaling panabong ng kanyang dalang panabong sa pamamagitan ng kulay ng kanyang balahibo at kulay ng mga paa. At ang iba sa kanila ay ang kaliskis ng kanilang mga manok ang kanilang unang tinitingnan. Ngunit si Itay ay walang mutya sa kanyang katawan o maging sa kanyang mga alagang panabong na kanyang dinadala sa bawat sabungan. At ang dahilan ay, hindi ako naniniwala sa mga mutya na yan, mga pare, sa mga pamahiin at kung ano-ano pa. Dahil para sa akin ay kung talagang mananalo at siswertehin ang iyong alagang panabong, kahit ano pang makakabangga niya ay pababagsakin niya ito. Ang sabi ni Itay sa mismong kanyang mga kumparing kaharap sa inuman nang minsang magkataong kaarawan ni Itay, kung saan ay ang bisyong sabong ang paulit-ulit kong naririnig na kanilang pinag-uusapan. Totoo yan, pare. Paniwala ako dyan. Pero ay maiba-iba pa rin kung meron tayong tangang mutya para sa ating mga panabong, di ba?
Dahil sa malaki rin ang ating pag-asang mananalo sila sa bakbakan, lalong-lalo na kung sweswertehin pa sila sa araw ng kanyang laban. Ang dinig kong sabi kay Itay ni Mang Kulas, isa sa mga kumpare ni Itay. Tama, paring Isos. Tingnan mo ang panabong ni Karyo, yung kanyang panabong na tinatawag niyang ultraviolet. Nakailang panalo na yun, paring Isos. Dahil usap-usapang si Karyo ay may tangang mutya usapin para sa kanyang alagang ultraviolet. Ang sabi naman kay Itay ni Mang Agoy, isa rin sa kanyang kumpare at palaging nakakasama ni Itay saan mang sabungan at isa ring sabungero, at ang taong kanyang tinutukoy ay si Mang Karyo, ang tanyag na sabungero sa aming bayan noon, at ito ay nakatira sa aming mismong bayan. Nakilala ito ng mga magsasabong dahil sa marami ng biniktimang mga fighter na panabong ang kanyang ultraviolet. Totoong lahat ng mga sinabi ni Mang Agoy na merong tangang mutya para sa kanyang ultraviolet itong si Mang Karyo, dahil marami na sa mga sabungerong nakakapansin sa kanyang sinisiksikan niya ng maliit na palara ng sigarilyo na kung anong merong laman sa nasabing palarang yon na kanyang isinisiksik sa paanan ng kanyang ultraviolet malapit sa pagtatalian ng tari, bagay na nagbibigay ng kakaibang tapang, liksi at lakas sa kanyang bolik na panabong, at nagiging bihag na ang lahat ng mga panabong na makakabangga ng kanyang ultraviolet. Hindi lamang si Karyo, paring Jesus, ang sabongerong tanyag na merong mutya dito sa ating bayan, kundi si Terso de la Reba, o mas kilala sa tawag na si Kano. Di ba mga pare, kilala niyo siya? Yung sabongerong taga-kabilang probinsya. Nako, bukod sa usap-usapang isang immortal, isang inkantado, at totoong hari ng sabungan ng kanyang malagintong panabong, ay maingay din ang usap-usapang meron itong tangang mutya sa kanyang katawan na konektado sa kanyang malagintong panabong. Di ba mga pare? Ang dagdag pang pagkakasabi ni Mang Kulas kina Itay, dahil sa itong si Mang Kulas ay naniniwala sa mga mutya para sa mga panabong. Katunayan ay, sa tuwing sasapit ang mahal na araw, Sir Jess, ay halos galugarin na niya ang gubat, makahanap lamang ng mutya. Kung sa bagay pare, tama ka riyan, paring Kulas. Si Kano at ang kanyang malagintong panabong ay talaga namang labis-labis akong hinahangaan. Dahil sa ang totoo niyan mga pare, sinisikap kong makahanap ng isa sa aking mga panabong na magiging fighter, o yung pwede kong ibangga sa malaginto ni Kano pagdating ng araw, hindi upang ipahiya si Kano, kundi para sa akin ay isang malaking karangalan na makaharap ko sa gitnang bahagi ng sabungan, dala ang aming mga panabong, ang kilalang respetadong sabungerong si Kano. Pero parang imposibleng mangyari yon, ang sabi ni Itay sa harapan ng kanilang pinag-iinuman. Hindi malabong mangyari yan pare. Paring Isos, huwag kang mag-alala. Darating ang araw na makakahanap din o magkakaroon din tayo ng isang mandirigmang panabong na pwede nating ibangga sa totoong hari ng sabungang si Malaginto. Ang paninigurado at punong-puno ng pag-asang pagkakasabi ni Mang Agoy kay Itay. Lumipas pa ang ilang araw at linggo na nagpatuloy sa pagdayo ng sabong sa kung saang lugar itong sina Itay, Mang Kulas at Mang Agoy. Subalit, ng mga panahong yon ay para bang napakailap ng swerte para sa kanila, dahil halos sunod-sunod ang pagkatalo ng kanilang mga panabong at umuuwi silang lupaypay, at mababanaag talaga sa kanila ang matinding kalungkutan. Talo sa perang pusta, talo sa pagod, sa layo ng kanilang nilakbay, makarating lang sa lugar na merong magaganap na sabong. Higit sa lahat, nabihag pa ang kani-kanilang mga dalang inaasahang magiging mga mandirigmang mga panabong. Nakaramdam na ako noon ng awa kay Itay, dahil sa parang nawala na ang kanyang sigla sa tuwing nakikita ko siyang pinapakain niya at pinapaliguan lahat ng kanyang mga panabong. At taliwas yun noong mga nakaraang linggo. Ilang sandali pa habang siya'y nagpapaligo sa kanyang mga panabong ay narinig ko siyang tinawag niya ako. Mabilis naman akong lumapit sa kanya at pagkatapos ay, "Anak, Keyo, makikisuyo sana ako sa iyo anak."
matamlay at parang may masamang nararamdamang pagkakasabi sa akin ni Itay. Ano po yun, Itay? Ang sagot ko sa kanya. Anak, maaari bang ikaw na lang ang magpastol at mag-alaga na muna sa ating kalabaw ngayong araw na ito? Dahil anak, parang masama ang pakiramdam ko. Walang pagdadalawang isip ko namang sinunod si Itay. Pagkatapos niyang paliguan lahat ng kanyang mga alagang panabong ay naglakad na ito. Napasok sa loob ng aming tahanan. Inasikaso naman kaagad siya ni Inay at ng aking iba pang mga nakababatang kapatid. Nang kanilang malamang masama ang pakiramdam ni Itay. Samantalang ako noon, Sir Jess, ay nag-aalala man para sa kalagayan ni Itay, ay nagpatuloy na akong umakyat sa bundok kung saan namin itinali ang aming nag-iisang kalabaw upang ito'y ipastol at dalhin sa ilog upang makainom at mapaliguan na rin. Hinayaan ko munang manghingain ng damo upang mabusog ang aming kalabaw bago ko ito dalhin sa ilog at itali sa isang punong merong makakapal na mga dahon upang doon ito makapagpahinga. Ilang sandali pa'y merong nahagip ang aking mga matang, isang matandang lalaking nasa daan. Paahon ito ng bundok at meron itong buhat-buhat na isang sakong sa tingin ko'y naglalaman ng saging o di kaya'y balinghoy. Medyo hirap nang maglakad ang nasabing matandang yon dahil sa tingin ko'y merong kabigatan ang sakong kanyang buhat-buhat. Kung kaya't ang aking ginaway, walang pagdadalawang isip kong itinali pansamantala sa puno ng bayabas ang tali ng aming nanghihingaing kalabaw. At pagkatapos ay mabilis akong naglakad papalapit sa nasabing matandang lalaking yon. At nang sa aking tansay, may ilang agwat na lamang ako sa kanya'y nagwika ako sa nooy, nakayuko at hirap ng matandang. Lo, sino po kayo? At para bang bago lamang po sa akin ang inyo pong itsura. Akin na po, Lo, yung inyong buhat-buhat na sakong yan. At ako na po ang magdadala sa inyo pong bahay. Hindi niya binanggit sa akin kung ano ang kanyang pangalan. Sa halip ay kanya akong initian. Sa kamarahan niyang ibinaba sa lupa ang sakong kanyang pinapasan. Nako, iho, maraming salamat sa iyo. Pero baka maabala kita. Malayo pa kasi ang aking kubo. Kubo? Saan po, Lo? At kaninong kubo? Sa inyo po ba? Wala po kasi akong ibang alam na kubong nakatirik dito sa bundok, kundi kay Tatang Juan lang po. Ang sabi ko sa kanya, habang buhat-buhat ko na ang nooy. Sakong sa aking tingin ay saging ang nilalaman noon at may kabigatan din ang nasabing sakong yon at ako ay naglalakad ng sumusunod sa kanya. Matagal na akong naninirahan sa kubo kong yun at talagang walang ibang nakakarating doon, iho. Dahil sa yun ay hindi nakatirik malapit sa daan. Ganoon po ba, Lo? Kaya pala hindi ko po alam na kayo po ay mayroong kubo doon. Pagkarating namin sa kanyang kuboy, masyado akong nagtaka dahil sa ito ay hindi isang pangkaraniwang kubo lamang na katulad ng aking nakikita sa aming mga kabaryo. Dahil sa ito ay gawa sa matitibay na kahoy ang kanyang dingding at ang bubong ay gawa naman sa kugon at ito ay napapaikutan ng mga halaman. Higit sa lahat ay malayo ito sa pinakang daan sa bundok. Pagkamangha ang nooy, aking nararamdaman dahil nang ibinaba ko na sa mesang yari sa tinistis na isang dekalidad o mamahaling kahoy. Ang nasabing sakong aking buhat-buhat ay nakita kong napakalinis ng loob ng kubo. Nag-iisa lamang po ba kayo rito, Lolo? Ang tanong ko pa sa kanya. Subalit katulad ng itanong ko sa kanya kung ano ang kanyang pangalay, ginitian lamang ako nito. Iho, heto ang perang bayad ko sa iyo. Salamat sa ginawa mong tulong. Hindi ko tinanggap ang perang bigay niya. Sa halip ay sinabi ko sa kanya, wag na po, Lolo, baliwala po sa akin yun. Dahil sa ang mahalaga po ngayon narito na po sa inyong kubo ang sakong ito. Ganoon ba, iho? Napakabusilak ng iyong puso. Tinitigan ako nito, Sir Jess, mata sa mata, at para bang binabasa nito
kung ano ang aking pagkatao. Kasunod ay, Ganoon ba, iho? Para naman makaganti ako sa iyo sa ginawa mong tulong sa akin, ay may ibibigay ako sa iyo. Halika, sumunod ka sa akin, iho. Magkasama kaming dalawang lumabas ng kanyang kubo at kanya akong dinala sa likurang bahagi ng kanyang kubo. At doon ay may nakita akong isang nakataling panabong. Isa itong panabong o tandang na alam kong may kapareho ng kulay sa mga panabong ni Itay. Isa itong panabong na kung tawagin ay dalusapi. Subalit naiiba ang kulay ng kanyang balahibo sa kanyang katawan dahil sa ito'y merong batik-batik na kulay puti. Kaya nga lang, Sir Jess, ay napansin kong lulugo-lugo ito at para bang merong sakit, payat at para bang hindi pinapakain. Lolo, isa po pala kayong magsasabong. Hindi, iho. Inalagaan ko lang itong tandang na ito. Pero, ibibigay ko na lang ito sa iyo. Baka sakaling magustuhan ng iyong ama. Tumanggi ako, Sir Jess, sa kanya. Ngunit, pinilit ako ng matandang yon at ng aking titigan. Ang nasabing dalusaping yon ay para bang ako ay nahabag sa kanya dahil sa naisip kong baka totoo ngang hindi magsasabong ang nasabing matandang yon dahil parang napabayaan niya ang kanyang manok panabong na yon. Kung kaya't tinanggap ko na lang ito at sinabi kong, Sige po, Lolo, huwag po kayong mag-alala. Kayang-kaya pong palakasin ni Itay ang tandang na ito. Iho, magsasabong ang iyong ama, hindi ba? Opo, Lolo. Kaya lang po ay parang wala siyang swerte sa sabong. Lagi po kasing talo at nabibihag lang ang kanyang mga dinadalang panabong sa bawat sabungan. Ganoon ba, iho? Sabihin mo sa iyong amang sa oras na isasabong na niya ang manok na yan o dadalhin sa sabungan, ay wag na wag niya itong ibabangga sa manok na may kulay gintong balahibo. Pagkatandaan mo yan, iho. Wag na wag sa may kulay gintong balahibo. Nagtaka ako sa sinabi sa akin na yon ng matandang yon dahil bakit ayaw nitong ibangga sa isang gold na panabong ang lulugo-lugo at lambuting dalusaping manok. Subalit hindi ko na lang itinanong sa kanya kung ano ang dahilan. Inaya pa sana akong kumain ng matanda, ngunit bigla na lamang sumagi sa aking isip ang aming alagang kalabaw. Kung kaya't nagpaalam na ako sa kanya at sinabi ko sa kanya ang dahilan. Nakangiti itong muling nagpasalamat sa akin habang ako'y naglalakad na pabalik sa aming kalabaw. Binaybay na ng aking mga paa ang daang dinaanan namin kanina. May kalayuan talaga ang kanyang kubo sa pinapwepustuhan ng aking kalabaw. Subalit, ang labis kong ipinagtataka noong mga panahong yun, Sir Jess, ay nang ako'y makalampas na sa matandang punong naray, ay nakita ko na kaagad ang aming nanghihingaing kalabaw. Kumalabog sa matinding takot ang aking dibdib, lalo na nang aking mapagtagtong walang malaki at matandang punong narang nakatayo malapit sa aming kalabaw. Hindi lamang yun, Sir Jess, nang muli kong tiningnan ang nasabing punong nasa aking likuray, ay wala na ito doon. Sa takot ko dali-dali kong hinupad ang tali ng aming kalabaw na nasa mismong katawan ng punong bayabas. Pagkaalis ko nooy nagmamadali akong naglakad papalayo sa lugar na yun. Ang aming kalabaw na nooy maya't maya na ang kanyang ginagawang paghuni at halos hilahin na ako ng aming kalabaw sa bilis ng kanyang ginagawang paglakad takbo. Kamuntik-muntikan ko pang mabitawan ang lulugo-lugo at parang sipuning dalusapi dahil sa kakahabol ko sa aming kalabaw. Tumigil lamang ang aming kalabaw nang ito'y makarating na sa ilog at may ilang agwat na ang layo noon sa aming pinagmulan. Ano bang misteryo ito? Papaanong hindi ang mga usap-usapan tungkol sa matandang nagpapakita sa bundok? Hindi kaya? Anong araw ngayon? Biyernes? Hintakot ang sabi ko noon sa aking sarili dahil sa doon ko pa lamang naalala ang tungkol sa mga usap-usapan ng mga tao.
Lalong-lalo na nga ng mga magbubukid ang tungkol sa matandang nagpapakita raw sa bundok na nasa aming lugar. Marami nang nakakita sa kanya, pero pagdikit at pagdilat ng mga mata ng mga ito hindi na nila ito muling nakikita pa. Katunayan, Sir Jess, maging si Itay Jesus ay minsan na raw niyang nakita ang matandang yon. Pero bigla na lamang daw itong naglahong parang bula sa kanyang paningin. At pagkatapos na uminom ng aming kalabaw, ay nagpasya na lang ako dalhin na ito sa likuran ng aming bahay upang doon na lang itali at paliguan. Dahil sa ako'y aminadong grabe ang takot ko ng mga pagkakataong yon. Inilihim ko kay Itay ang aking nasaksihan, lalong-lalo na nga ang tungkol sa nasabing matandang punong nara. Subalit nang makita niya ang aking dalang panabong, ay nagtaka si Itay kung saan ito galing at bakit nasa akin ang dalusaping yon. Nanlaki ang mga mata ni Itay, lalo na nang sinabi ko sa kanyang ang dalusaping yon ay ibinigay sa akin ng matanda sa bundok. Hindi makapaniwala si Itay at sinabi pa niya sa aking baka ako ay nagbibiro lamang. Tila ba'y nawala ang kanyang masamang nararamdaman ng mga oras na yon. Hinawakan niya ang nasabing dalusapi at doon sinabi niyang, "Anak, makinig ka. Kung totoo ngang itong dalusaping lasak na ito ay totoong ibinigay nga sa iyo ng matanda sa bundok, anak, wag na wag mo itong ikwekwento sa iba. Makakaasa ba ako, anak? Kayo?" Paulit-ulit akong nangako noon kay Itay na hinding-hindi ko yon ikwekwento sa iba. Bakit po, Itay? Ano po bang meron sa manok na yan? Ang tanong ko kay Itay habang sinusuri niya ang nasabing dalusaping lasak. Dahil, anak, ang matandang yon ay isang engkantado. Matagal ng panahon ang nakakalipas. Maliit pa lamang ako noon ay marami nang nakakakita sa matandang yon. Maraming nagsasabing isa itong engkanto. At isa na nga doon ay si Itay, ang iyong lolo. At marami na ring mga sabongero ang nagtangkang makita ito upang makilala, sa pag-asang bibigyan sila ng mutya ng nasabing matandang yon o di kaya'y kahit anong bagay na nagmula sa kanya upang gamiting pampaswerte sa sabong. Mga sabongerong hindi lamang taga rito sa atin, kundi ang iba sa kanila ay nagmula pa sa iba't ibang lugar. Ngunit sumuko na ang mga ito dahil wala ni isa man sa kanila ang nagtagumpay na makita ang matandang yon. At ikaw lang, anak, Keyo, ang sinuwerteng makakita sa kanya at binigyan ka pa niya ng isang panabong, isang dalusaping lasak. At ang dalusaping ito ay may hatid na swerte sa atin, lalong-lalo na nga sa larangan ng sabong. Ang sabi pang muli sa akin ni Itay, ikinulong ni Itay sa isang bakanting kulungan ang nasabing dalusaping lasak na yon. Masayang masaya ako noong pagkakataong yon dahil sa kung totoo ngang lahat ng mga sinabi sa akin ni Itay na ang dalusaping yon ay ang maghahatid ng swerte sa aming buhay, ay nasisiguro kong hindi na muling malulungkot pa si Itay at mapapahiya saan mang sabungan siya dumayo ng sabong. Sa sobra-sobrang saya ko noon na kami ay nagkaroon ng isang panabong na galing sa isang engkantadong nilalang, ay meron akong nakalimutan ang pinakang importanteng sasabihin sana kay Itay, at yun ay ang sinabi sa akin ng matandang huwag itong ibabangga sa isang panabong na merong gintong balahibo. Nakalimutan kong banggitin yun kay Itay. Inilihim ni Itay sa mga kumpare niya ang tungkol sa aming dalusaping lasak. Nang minsang kanilang makita ito sa kanyang kulungan, sila'y nagtaka kung saan ito galing at kung papaanong nagkaroon si Itay ng isang lulugulugong dalusaping lasak. Ngunit nagsinungaling sa kanila si Itay sa paraang sinabi niya sa kanilang, "Matagal na sa akin, mga pare, ang dalusaping lasak na yan. Inalagaan ko lang dahil sa sayang naman kung hahayaan ko lang siyang alpas. Mahalaga sa akin, pare, lahat ng aking mga alagang mga tandang. May kapansanan man ang mga ito o wala, ay pare-pareho kong binibigyang importansya. Naniwala naman sa kanya ang mga ito.
Hanggang sa isang araw noon, may napansin akong kakaiba at nakakamangha sa aming dalusaping panabong dahil nang minsang ako'y pinakisuyuan ni Itay na aking pakainin lahat ng aming mga panabong, ay may napansin ako sa patukaan ng aming dalusaping lasak dahil butas na at nabasag na ang baong kanyang patukaan. Nagtaka ako noon, Sir Jess, at napakamot pa ako ng aking ulo dahil sa papaanong mangyayaring magagawang butasin at basagin ng isang matamlay at lulugulugong manok na panabong ang matigas na bao na siyang aming pinaglagyan ng kanyang pagkain. Ganoon pa may, inisip ko na lamang noon na baka sadya nang may diferensya o bulok na ang baong siyang nagsisilbing patukaan niya. Kung kaya't naghanap ako ng bagong patukaan para sa kanya. Subalit kinaumagahan kung ano ang aking pagtataka at pagkamangha sa nasabing dalusaping lasak na yun, ayon din ang naging pagtataka ni Itay. Dahil sa kanyang nakitang basag na at butas na ang pasong patukaan na aming inilagay sa loob ng kanyang kulungan. Hindi naman aktwal na nakita ko kung papaano niya binutas ang bao at pasong lalagyan ng kanyang mga pagkain. Pero nakakasiguro kaming siya lang ang may gawa noon at wala nang iba pa. Nagpatuloy ang ganoong palaging nasasaksihan namin ni Itay sa aming kakaiba at nakamamanghang dalusaping lasak na yon. Hindi lamang yon, hindi rin ito sumisigla, hindi lumalakas o gumaganda ang kanyang katawan, na kahit pa'y anong bitamina at mga mamahaling pagkain na ang ibinibigay namin sa kanya, sapagkat ito'y nananatiling lalamya-lamya kung kumilos, yung tipong hindi talaga ito maaasahan. Sa oras na ito'y merong makakatunggaling panabong. Mas lalo pang nagtaka si Itay sa nasabing dalusaping lasak na yon, lalo na't ito ay malakas namang kumain. Dahil doon ay nakaramdam ng pagkainis si Itay, kung kaya't, Anak, ngayong darating na linggo, ang dalusaping lasak na ito ang naisip kong dalhin sa sabungan. Dahil sa tingin ko'y isa lamang itong pangkaraniwang panabong at walang kakaiba sa kanya. Hahay, nakakawalang gana. Ang medyo naiinis na pagkakasabi ni Itay habang mariin niyang tinititigan ang nasabing panabong na yun. Subalit merong mga katanungang gumugulo sa aking isip noon tungkol sa mga sinabing yun ni Itay patungkol sa nasabing dalusaping lasak. Dahil naniniwala ang sarili kong may kakaiba sa nasabing manok na yun. Ang una ay kung bakit hindi ito lumalakas sa kabila ng lahat ng ginagawa ni Itay na pagkukondisyon sa kanya. Pangalawa ay kung papaano niya nagagawang butasin ang bawat patukaang inilalagay namin sa kanya. Paano niya nagagawa yun at saan siya kumukuha ng lakas? Isamantalang ito ay merong mahinang pangangatawan. Ganoon pa may, buo na ang desisyon ni Itay at hindi na si Itay mapipigilan pa. Kasama ang dalawa niyang kumpare ay kanilang dinala sa kabilang baryo ang nasabing matamlay at sipuning dalusaping lasak dahil ayon kay Mang Kulas, meron doong magaganap na sabong. Hindi lamang yun, pupunta raw doon ang tanyag na sabongerong si Mang Karyo at dala nito ang kanyang ultrabolic na panabong. Napapangisi pa at nagpapailing-iling ang dalawang mga kumpare ni Itay dahil, sigurado ka ba, paring Jesus, na yang lulog-ulogo at parang mayroong sakit na dalusaping lasak na yan na nasa loob ng iyong dalang bayong ang ihahanap mo ng makakabangga sa sabungan? Nakangising tanong kay Itay nitong si Mang Kulas. Siya nga, paring Jesus, marami ka pa namang ibang panabong, di ba? Ba't ba yan ang napili mo? Pasensya ka na, pare, ha? Dahil sa oras na yan na ang ilalaban mamaya, ay hindi ako dyan pupusta.
Hindi ko isusugal pare ang aking pirang inipon para diyan. Ang dugsong pang pagkakasabi ni Mang Agoy kay Itay habang silang tatlo ay makikita ng binabagtas ang daan sa bundok patungo sa kabilang baryo. Hindi ko kayo masisisi mga pare kung ayaw niyong isugal ang inyong mga perang pusta sa aking dalusaping lasak na ito. Pero ako, isasagad ko sa kanya ang aking pera dahil sa magkaganoon pamay, sa akin pa rin ang panabong na ito at ito ay aking inalagaan. Sagot sa kanila ni Itay, nagkibit balikat na lamang ang dalawang kumpare ni Itay sa mga sinabi niyang yon. At nang sila'y nasa mismong nasabing sabungan ay nakita kaagad nila doon ang bruskong ultrabolic nitong si Mang Karyo. Maingat niya itong hawak at hinihimas at makikita itong nasa loob na ng sabungan na puno ng bulong-bulungan ang paligid ng sabungan ng mga pagkakataong yon. At sa iisang direksyon lang nakasentro ang kanilang mga paningin, sa direksyon ng nooy nakatayong si Mang Karyo at sa kanyang hawak na isang ultrabolic. At nang inilabas na nga ni Itay sa loob ng kanyang dalang bayong ang aming dalusaping lasak ay nagtawanan at halos masasabing napahagalpak ng tawa ang mga mamumusta sa paligid ng sabungan. Kasunod ay samot-saring mga pangangantyaw ang kanilang sinasabi kay Itay. Lalong-lalo na nga sa nooy hawak niyang nagmistulang lantang gulay na dalusaping lasak. May mga nagsasabing si Itay daw ay nasisiraan na ng ulo. May mga nagsasabi ring si Itay daw ay parang baguhan at bata sa larangan ng sabong. At maging ang dalawang katabing kumpare ni Itay ay hindi na nga nila napigilan pa ang kanilang mga sarili. Napahagalpak na rin ng tawa ang dalawang kumpare ni Itay, dahilan upang makaramdam ng hiya itong si Itay sa nasabing sabungan. Napayuko si Itay habang hawak niya ang aming dalusaping lasak. Subalit, ang ingay sa sabungay bigla na lamang tumigil nang merong nagsalitang, "Huwag niyong maliitin at mas lalong wag niyong pagtawanan ang isang uri ng panabong na katulad ng dalusaping lasak na yan." Tumahimik ang lahat ng marinig nilang medyo pasigaw na pagkakasabi ni Mang Karyo. Kasunod ay lumapit ito sa nooy makikitang nakatayong sentensyador ng sabungan. Kasunod ay sinabi nito sa kanyang, "Papasukin mo dito ang taong yan na may hawak na isang dalusaping lasak at sabihin mo sa kanyang magsama siya ng isang magtatari. Dahil sa gusto kong ang kanyang dalusaping lasak ang ibangga sa aking ultrabolic." Sigurado po ba kayo, Karyo, na ang dalusaping lasak na yun ang gusto nyong makabangga ng inyo pong ultrabolic? Ang nagtatakang namimilog ang mga matang tanong ng sentensyador kay Mang Karyo. "Oo, sigurado ako. At hindi ako nagbibiro." Ang sagot pa ni Mang Karyo sa nasabing sentensyador. Mabilis naman itong sumunod sa kanya. Naglakad na nga ito at lumapit kay Itay. Nagtataka man at naguguluhan si Itay ng mga pagkakataong yon. Subalit kumuha si Itay ng isang batikang magtatari at pumasok na nga sila sa loob ng sabungan. Dala ang aming dalusaping lasak at hinarap niya si Mang Karyo at ang kanyang katabing magtatari. "Yang dalusaping lasak na yan at itong aking bolek ang gusto kong makitang magbakbakan ngayong araw na ito." Hindi makapaniwalang sumang-ayon naman si Itay sa mga sinabing yun sa kanya ni Mang Karyo. Higit sa lahat ay hindi niya inaasahang ang isang lulugulugong dalusaping panabong niya ang mapipili nito. Sa lahat ng mga panabong sa nasabing sabungan, hindi niya alam kung ito ba'y nananadya o nakakaloko sa kanyang panabong. Pero hindi yun ang kanyang nakikita sa hitsura ni Mang Karyo.
hanggang sa pinatarian na nga ng sentensyador ng sabungan ang dalawang panabong. At dahil sa panlabas na katangian ng aming dalusapi, ay halos lahat ng mga mamumusta ay pumusta sa ultrabolic ni Mang Karyo. At kung meron mang mga pumusta sa aming dalusaping lasak, ay mangilan-ngilan lang. At sila ay ang ilan sa mga mamumustang kalugar namin at dumalo sa nasabing sabungang iyon. Mas lalo pang naging katawa-tawa kung titingnan ang nooy dalusaping lasak ni Itay, dahil sa makikita na nga itong para bang ito'y nabibigatan sa kanyang kargadang tari habang ito'y hawak na nga ni Itay. At kaharap na ni Itay ang nooy tanyag na magsasabong na si Mang Karyo. Sa gitnang bahagi ng sabungan, bagamat kakaunti ang pusta para sa aming panabong kung ikukumpara sa ultrabolic ni Mang Karyo, ay ora-oradang ikinasa ng sentensyador at ng Kristo ng sabungan ang kanilang magiging bagbakan. Makinig ka. Hindi mahalaga sa akin kung mataas na klase ba ang isang panabong o mahinang klase ba ito. Dahil ang mahalaga sa akin ay natipuhan ko itong ibangga sa aking bulik. Pagkatapos na sabihin yun kay Itay Jesus ni Mang Karyoy, ay magkasabay na nga nilang binitawan ang nooy. Pareho nang makikitang wala ng kaluban ang mga tari ng dalawang mga panabong. Pinalo kaagad ng sunod-sunod at agresibo ng nasabing ultrabolic ang dalusaping lasak ni Itay. At masasabi talagang hindi lamang ordinaryong mga pagpalo ang kanyang ginawa sa aming dalusaping panabong, kundi mabibilis at mabibigat na mga pagpalo ang kanyang pinakawalan sa aming panabong. Marami ng mga mamumusta ang sumigaw at sinasabi ng mga itong tudas na ang aming panabong. Pumalandra kaagad sa gilid ng ruweda ang aming dalusaping lasak. Mabilis naman itong sinundan ng ultrabolic at kinikigan niya ito at dinikdik niya ng dinikdik ang nooy. Hindi lumalapang panabong ni Itay. Nakakaawa ito kung titingnan, dahil sa ito'y tadtad na ng mga tusok ng mga tari sa kanyang katawan. Hindi ito gumaganti ng pagpalo sa nasabing ultrabolic na kahit pa'y ito ay nagkakaroon ng pagkakataong pumalo sa bulik, ilang sandali pa'y iniwan o bahagya itong nilayuan ng bulik. At nagtataka nitong pinagmasdan ang nooy duguan na at naghihingalo ng dalusaping nakalublob sa gilid ng ruweda. Muli itong tumalon at pinalo niya ng pinalo ang aming dalusaping lasak. At nang ito'y kanya nangang tinantanay, buhay pa ang dalusaping lasak, ngunit bagsak na ang kanyang ulo sa lupang sahig ng sabungan. Hindi lamang yun, Sir Jess, basang-basa na ng mga dugong galing mismo sa kanyang katawan ang mga balahibo ng aming dalusaping lasak. Katulad ni Itay Jesus, makikita na rin si Itay na bagsak na ang kanyang balikat. Karihuin mo na! Karihuin mo na yung dalawang panabong na yan! Nang matapos na ang bakbakan ng dalawang panabong na yan! Pasigaw na pagkakasabi ng ilan sa mga mamumusta ng mga sandaling yun. Dinakma ng sentensyador ang dalawang magkatunggaling panabong at pagkatapos ay kanya itong dinala sa gitnang bahagi ng sabungan at kanya itong pinagharap. Mabilis namang tumuka kaagad ang ultrabolic sa mismong ulo ng aming dalusaping lasak at para bang gustong-gusto na nga niya itong balatan at kalbuhin ng aming dalusaping lasak. Laglaga na ang mga balahibong galing sa ulo ng aming naghihingalong dalusaping lasak na panabong. Subalit nang binigyan ng sentensyador ng pagkakataon na gumanti ng pagtuka sa ulo ng nasabing ultrabolic ang aming dalusaping lasak, ay hindi ito gumanti ng pagtuka sa kanya. Ayaw nitong tumuka. Muling inilapit ng sentensyador ang aming dalusaping lasak sa bulik sa ikalawang pagkakataon, ngunit hindi talaga ito gumaganti ng pagtuka sa bulik. Subalit, sa
sa ikatlong pagkakataong ginawa yun ng sentensyador ng sabungan ay isang pangyayari o kaganapan ang nagpasindak at nagpanginig sa lahat ng mga mamumustang nasa paligid ng sabungan, lalo na nga sa nooy tanyag na sabungerong si Mang Karyo dahil, Imposible ito! Paano nangyari ito? Anong klaseng... Hindi maaari ito! Ang dinig ni Itay na pagkakasabi ng nooy, katabi niyang si Mang Karyo, ganoon din si Itay. Dahil sa makikita si Itay noong, nagkaawang na ang kanyang bibig. Pawisan ang kanyang malapad at kumikintab ng noo, maging ang kanyang leeg at katulad ng kanyang katabing si Mang Karyo'y at ng iba pang mga tao sa paligid ng sabungay. Kasama si Mang Kulas at si Mang Agoy ay namibilog na ang kanilang mga mata sa matinding pagkamangha at pagtatakang nasaksihan ng lahat dahil sa isa lamang pagganti o pagtuka ng nooy naghihingalong dalosaping lasak ni Itay ay kanyang binutas at binasag ang ulo ng nasabing kinatatakutang ultrabolik ni Mang Karyo, dahilan upang ito'y mabitawan ng sentensyador ng sabungan at pagbagsak nito sa lupang sabungay. Otomatiko na nga itong nangisay-ngisay hanggang sa ito'y nalagutan na nga ng hininga. Imposible ito. Anong kababalaghan ba ito? Ngayon lamang ako nakakita ng isang kakaiba at nakamamanghang panabong at pag-aari ko pa. Totoo ba ito? O di kaya'y isang panaginip lamang? Ang matandang nagbigay ng dalosaping lasak na ito sa aking panganay na anak. Hindi. Totoo nga kayang isa siyang engkanto. Ang hindi makapaniwalang sabi ni Itay sa kanyang sarili, mabilis namang nagtatakang idineklara ng sentensyador ng sabungang panalo ang nooy, lulugo-lugo, pinagtatawanan at naghihingalo na kung titingnang dalosaping lasak ni Itay. Nagsigawan ang ilan sa mga mamumustang nagtiwala sa aming dalosaping panabong sa paraang doon sila pumusta. Ngunit ang dalawang si Mang Kulas at si Mang Agoy ay halos hindi makatingin ng diretso kay Itay dahil sa kanilang matinding kahihiyan kay Itay, sapagkat ang buong katotohanay sa ultrabolik nila isinagad ang kanilang perang inipon. Sa ultrabolik na nooy, hawak na ng lumuluha at nagtatakang si Mang Karyo. Subalit ganoon pa may nagpamalas ng kakaiba at nakamamanghang pag-uugali itong si Mang Karyo kay Itay dahil sa kauna-unahang pagkakataon ay ngayon palang natalo ang aking ultrabolik na panabong na ito. At ngayon pa lamang napawalang bisa ang aking matagal nang iniingat-ingatang sapin o mutya. Masakit ito para sa akin, pero kinakailangan kong tanggapin ang aking pagkatalo. Binabati kita sa pagkapanalo ng iyong dalosaping lasak sa aking bolik na panabong. Kakaiba at nakakamangha ang iyong dalosaping panabong. Ang formal na pagkakasabi ni Mang Karyo kay Itay, at yun ay alam at ramdam ni Itay na totoo ang kanyang sinasabi. 2 araw lamang ang mabilis na lumipas. Nakapagtatakang naging mabilis na ang paghilom ng mga tinahing sugat o pinsala ng tari ng aming kakaiba at nakamamanghang dalosaping lasak. Nagpatuloy din ang kanyang inaasal. Tamlayin ito at lulugo-lugo at hindi lumalaki ang kanyang katawan kahit pa'y masasabi kong sa lahat ng mga alagang panabong ni Itay ay ito lamang ang masiba o matakaw sa pagkain. Nagpatuloy din ang mga araw na halos lahat ng aming ibinibigay sa kanyang patukaan o lalagyan ng kanyang pagkain ay kinaumagahan lang ay nasasaksihan na lamang namin basag na at butas na ang kanyang mga patukaan
na kahit pa ang aming mismong kalderong hindi na ginagamit, ang aming nilalagyan ng kanyang pagkain ay napapawalang silbi lamang ito. Hindi ka panipaniwala, hindi ba, mga mahal naming kamundo? Pero yun ang totoo. Hindi namin alam ni Itay, hindi namin ni Itay mahuli-huli sa akto sa kung papaano niya ginagawa yun. Dahil sa tuwing aming tinatangkang gawin namin yun o gusto naming masaksihan sa kung papaano niya ginagawa yun, ay nauuwi lamang sa wala ang lahat. Pero sa oras na hindi namin siya pinapansin o aming binabantayang kumain, ay kinaumagahan, paniguradong butas na anumang patukaang ibinibigay namin sa kanya. Sa madaling salitay, maraming patukaan o lalagyan ng mga pagkain ang sinira at binutas ang aming dalusaping lasak. Mabilis namang kumalat at umugong ang tungkol sa aming kakaiba at nakamamanghang dalusaping lasak dahil marami pa itong binasag at binutas ng mga ulo ng bawat kanyang makatunggaling panabong. Subalit hindi ko pa rin nabanggit kay Itay ang paalala sa akin ng matandang nagbigay sa akin noon na wag itong ibabangga sa may kulay gintong balahibong panabong, lalo na sa isang sinyaladong gold. Huli na ang lahat nang mabanggit ko yun kay Itay, dahil pinatay na ng isang may kulay gintong balahibong panabong ang aming dalusaping lasak. Isang panabong na hindi lamang tadtad ng sinyal ang kanyang buong katawan, kundi usap-usapan din itong isang inkantadong panabong at pag-aari ng isang respetado at tanyag na magsasabong at walang pagdadalawang isip na hinamon ni Itay sa mismong kanilang sabungan. Pinatay ang aming dalusaping lasak ng isang malagintong panabong at pag-aari ng isang magsasabong na si Mang Terso de la Reba, o mas kilala sa tawag na si Mang Kano. Ganoon pa may, katulad ni Mang Karyo, ay bukal sa loob ni Itay na tinanggap ang pagkatalo ng aming dalusaping lasak sa malagintong panabong ni Mang Kano. At simula rin noon ay may natutuhang aral si Itay na kinakailangang makontento sa kung anong kakaibang panabong meron tayo at huwag nating ugaliing maghamon, dahil sa yon ang magiging daan upang tayo ay mapahiya. Nagpatuloy sa pag-aalaga ng mga panabong at magsabong noon si Itay, at naging inspirasyon niya ang aming dalusaping lasak. Iniingatan niya at inaalaga ang mabuti lahat ng mga mahihinang alagang panabong niya. Subalit ang nakapagtatakay, dahil sa halos lahat ng dalhing panabong na Itay sa bawat sabungay, lamang na ang kanyang panalo kaysa sa talo. Isang araw noon nang ako'y nasa bundok at inaalagaan ko ang aming kalabaw, dahil sa nagkataong si Itay ay nasa kabilang baryo kasama si Mang Kulas at si Mang Agoy upang magsabong doon, ay may nakita akong matandang lalaki at hindi ako maaaring magkamali. Siya ang matandang nagbigay sa amin ng dalusaping lasak, at habang ito ay papalapit na sa akin, ay inaninag ko ang kabuuan ng kanyang hitsuray. At doon ko pa lamang napagtantong siya ay ang misteryosong matandang nagmamay-ari ng isang malaagilang hiraw at nakabangga ng malagintong panabong ni Mang Kano. At nang ito'y nasa aking harapan ay nag-uwi ka itong, "Hindi ka nakinig sa akin, iho. Hindi mo binanggit sa iyong ama na wag ibabangga sa kulay gintong balahibo ang dalusaping lasak na yon. Hindi mo yun nakalimutan, di ba, iho? Dahil sa yun ay sinadya mong wag sabihin sa iyong ama, dahil sa ikaw ay nagkaroon din ng interes na pabagsakin ang totoong hari ng sabungang, si Malaginto." Pakiramdam ko nooy para akong sinampal ng makailang beses sa aking pisngi. Dahil, Sir Jess, mga mahal kong kamundo,
Iyon ang totoo. Hindi ko nakalimutang sabihin yon kay Tay, kundi sinadya ko yung wag sabihin sa kanya. Dahil sa isa ako sa mga binatang katulad ni Direk na nagkaroon ng intensyong ipahiya at pabagsakin ang nooy sikat at usap-usapang hari ng sabungang si Malaginto, ang panabong ng mag-amang si Fidel at Mang Kano. Tandaan mo ito, iho. Ang inggit ay walang mabuting idudulot sa isang tao. Ang inggiterong tao'y walang ipinagkaiba sa isang mamamatay tao. Ibinigay ko sa iyo ang danusaping lasak upang subukan ka, pero mas nangibabaw sa iyo ang inggit. Maluha-luha ako noon, Sir Jess, nang marinig ko yon sa misteryosong matanda. Habang ito'y nakikita ko nang naglalakad ng palayo sa akin at pinupuntirya na ng kanyang mga paa ang malaki at matandang punong nara